Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dan at ngayong araw ay ilalahad ko po ang aking matutunan patungkol sa devotion ngayon na pinamagatang The Word of God Became Flesh. And our scripture po is John chapter 1 verses 14. So the Word became flesh and made His dwelling among us. He has seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So napakamakapangyarihan ng katotohanan na ito mula sa talatang ito. Kung isipin ang salita ng Diyos, ang mismong Diyos ay nagkataon tao at tumira sa piling natin. So sa talatang ito, makikita natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kagustuhang maging malapit sa atin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay? So, ayon sa talata ay pinapakita ang napakalaking misteryo at biyaya ng Diyos. Ang Word ay tumutukoy kay Jesus, ang anak ng Diyos na walang hanggan at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Nang sinabi na the Word became flesh, nangangahulugan nito na si Jesus ay nagkataong tao, tunay na Diyos at tunay na tao upang ilapit ang Diyos sa atin. Ang made His dwelling among us ay nagpapakita ng matinding pagnanais ng Diyos na maging bahagi ng ating buhay, tulad ng pagtira niya kasama ng mga tao sa lumang tipan sa tabernakulo. Ngayon ay kasama na natin siya sa pamamagitan ng Kristo. Ang full of grace and truth ay nagpapakita na si Jesus ay perpektong pagpapahayag ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Sa Kanya nakikita natin ang Kanyang biyaya na nagbibigay ng kapatawaran at ang Kanyang katotohanan na naggagabay sa tamang landas. So, meron itong tatlong katotohanan. First of it is Jesus is the Word who became flesh. Si Jesus ang salita na nagkataong tao. Siya ang Diyos na nagpakumbaba upang maging tao, hindi lamang para ipahayag ang kanyang pagmamahal, kundi para ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa isang anyong maabot ng tao. Sa kanyang pagkakataong tao, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang Diyos ng personal at makita ang kanyang perpektong karakter. Second is Jesus is the love who became an act. Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lang niya sinabi ang kanyang pagmamahal, ipinakita niya ito sa pamamagitan din ng pagkilos sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Isinakatuparan niya ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. And last is Jesus is the sinless one who became sin. Bagamat si Jesus ay walang kasalanan, pinili niyang akuin ang ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad at mapalapit muli sa Diyos. Ayon sa 2 Corinthians 5:21. So sa kanyang kamatayan sa krus, tinanggap niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan, nagbigay ng kalayaan at nagbukas ng daan patungo sa buhay na walang hanggan.